Are we glad that we are in the house of the Lord? Amen? You know, sabi ni King David, I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Are you glad when you are in the house of the Lord? That you have still time, that you still have a chance to worship God, no? To worship God. Even though alam naman natin na makakasama natin ang Panginoon habang buhay, no, sa langit na bayan. Okay, so babasahin ko na lamang po ang text sa hapon na ito at hindi na po tayo tatayo. Sa Exodus chapter 20. Yan. So medyo kitang-kita ko kung sino ang matutulog, ano. Kitang-kita ko kung sino matutulog sa hapon na ito. Okay? So Exodus chapter 20, isang verse lang po babasahin ko po. Ayan. Verse 3. Exodus 23, verse 3. Thou shalt have no other gods before me. Tayo po manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat, Panginoon, sa hapon na ito. Salamat, Panginoon, sa kalayaan na patuloy niyo pong binibigay sa bawat isa, na kami ay patuloy sa inyo ay sumamba sa Espiritu at sa katotohanan. Salamat, Panginoon, sa buhay po ng bawat isa na naririto. At samahan niyo po kami sa aming pong pag-aaral sa hapon na ito, and give us wisdom, and linisin niyo, Panginoon, ang aming pong mga puso sa anumang hindrances o balakid, Panginoon, sa aming pong mga puso, Panginoon. Cleanse us with the blood of the Lord Jesus Christ, and give us, Lord, a heart na handang tumanggap ng instruction ng inyong pong mga salita. Kayo po ang sa may taas sa puso ng bawat isa. Ito po aming samad dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Okay. Saglit lang po ito. Parang mukhang mahaba lang, pero maiksi lang po yan. So ang ating pong napakaganda po ng mensahe, no, ng kaninang umaga, and somehow ay medyo na napahapyawan yung ating mensahe sa hapon na ito, no. So the title of the message this afternoon is parang lang to kumbaga guideline sa atin. Kung tayo ba ay nandyan na sa stage na yan, no? Sa stage ng ating pananampalataya, no? So the title of the message this afternoon is How to Address Idols in Our Life. No? How to address idols in your life. No? So it might be a shocking or surprising questions, no? Pero for believers today, no, some instructions in the Old Testament simply don't apply, or we might say it doesn't apply, no, sa atin, sa bawat isa sa atin. I'm not worshiping idols anymore because sino ba ang ating pinaglilingkuran? Alam natin na ang ating pinaglilingkuran ay ang Diyos na buhay, no? At hindi yung mga idols o yung mga images na katulad ng ating sinasamba noong ating mga lumang paniniwala natin, no? So I've been there, no? I've been there yung sa lumang paniniwala, no? So but for the believers today, or for the believers, this is not
this is not applicable uh, when our concern is ourselves with rules like katulad ng mga ginagawa noong Old Testament, no? Sa Old Testament meron silang mga ritual, no, na ginagawa, no. So tingnan natin sa Leviticus chapter 19:27. Leviticus 19:27. Okay, buksan po natin sa ating mga Bible. Yan. Ang sabi dyan, ye shall not round the corners of your heads, neither shalt thou mar the corners of thy beard. No? Ano yan? Beard? Ano ba? Beard, bird. Bird. Ano mang pagbigkas. No? Ultimo sulok ng ano tawag doon? Balbas. Ultimo sulok ng balbas merong instruction ng Panginoon, ano? Nung Old Testament, no? Meron pa tingnan natin sa Exodus 23:19. Exodus 23:19, no? Ito yung mga instructions, no, nung Old Testament, no, na hindi naman natin ina-apply sa ngayon. No? Sabi diyan, the first fruits of thy land thou shalt bring into the house of the Lord thy God. Thou shalt not seat a kid in his mother's milk. No? So this is simply like boiling a young goat in its mother's milk. No? So wala naman tayong practice na gano'n, no, mga kapatid, dito sa church. No? So another one is Leviticus 19. Tingnan din natin sa Leviticus 19:19. Leviticus 19:19. Sabi diyan, ye shall keep my statutes, no? Thou shalt not let thy cattle gender with a diverse kind. Thou shalt not sow thy field with mingled seed, neither shall a garment mingled of linen and woolen come upon thee. So kung titingnan natin yung mga instruction noon ng Panginoon, ano, ay napakahirap, no? Sabi natin na hindi siya ganun kadali, no? Imagine natin kung ang instruction ng Panginoon noon, no, sa Old Testament ay kinakailangan nating gawin ngayon, no? Okay, so yun nga sa binasa po natin sa Exodus 20 verse 3, no? Sabi doon, thou shalt have no other gods before me. No other gods, no? So the words gods there is small g, no? Small g. No other gods was the first 10 commandments, no, given by God, no? And sumunod nga doon, thou shalt not thou shalt not make for yourself an idol, no? So we hear echoes of these principles throughout Scripture, and perhaps most importantly in Jesus' own words, as He imparted the greatest commandment in Matthew 22. Tingnan po natin Matthew 22:37. Anong commandment ng Panginoong Jesus dito? Jesus said unto him, thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind. 38. Next verse.
This is the first and great commandment. No? So, makikita po natin na ang Panginoon ay nag-utos. No? Ang Panginoong Jesus ay nagbigay din ng commandment. No? So, loving the Lord wholeheartedly can be sometimes, no, sa buhay natin ay minsan hindi madali. No? It could be impossible, no? Impossible sa bawat isa sa atin na mahalin natin ang Panginoon wholeheartedly. And that is because may mga dahilan, no? May mga hindrances. Bakit ba natin hindi love ang Panginoon wholeheartedly, no? So in this message, this is just a reminders, no, sa bawat isa na we can remove, no? We can remove no? Pwede natin alisin whatever obstacles are in the way of loving God, no? Kung inutos ng Panginoong Jesus, love God or love the Lord with all thine heart, no, wholeheartedly. So, and yet merong may mga obstacles, no? Merong mga pumipigil sa atin para gawin yung utos ng Panginoon. Then meron din tayong pwedeng o kayang gawin, no? Na kinakailangan gawin natin para tayo ay mamahal natin o ma-love natin ang Panginoon wholeheartedly, no? So we can remove whatever obstacles are in the way. Mamamatay lagi itong aking We can remove whatever obstacles are in the way of loving God with all our heart, mind, and soul. So idolatry is a struggle that comes with being human, and that means we can address it. No? Meron tayong pwedeng magawa. No? Well, of course, sa tulong ng Panginoon. No? May example nga dito, no? Ang sabi nito, routinely, we are brushing our teeth, no? We're brushing our teeth regularly, no? We don't have to wait for a revelation or conviction to do that routine, no, sa yung pagbabrush, di ba? Di ba hindi naman tayo kailangan ma-convict, di ba? Or hindi naman tayo kailangan ang tawag dito, hindi naman kailangan sabihin pa sa atin yun tama po ba? Na mag-brush tayo ng ating mga ngipin, di ba? Regularly. Ginagawa natin yon, it's because alam natin na kailangan siyang gawin. Tama po ba? Na mag-brush tayo ng ating mga ngipin. The same as with loving God. No? The same as with loving God. No? Kailangan ba nating sabihan pa tayo na minamahal mo ba ang Diyos? No? Ginagawa mo ba yung pinapagawa ng Diyos? No? So it should be it should be addressed, no, routinely, no? Kung tayo ay nahuhulog o nagkakaroon na tayo ng idolatry, no, sa ating buhay, no?
So dismantling idols can also look like daily course correction or a weekly recalibration of the heart. No? So, kinakailangan nating lagi nating chine-check, no? At lagi po natin chine-check yung ating puso, no? Sa harapan ng Panginoon, no? A concrete example, say for example, you are a member of a ministry, you know? Let's say choir. You are in a children ministry. You are in evangelism. You are in song leading. You are in preaching. And so on and so forth, no? Marami tayong mga ministry na kinabibilangan, no? So, sa ating mga gawain sa Panginoon, no, we ought to prioritize, no? Sabi nga, no, sa mensahe natin sa umaga, narinig natin yung salitang prioritize, no? We need to prioritize above anything else, no, what is given unto you. Di ba? Tinawag ka ng Panginoon sa ministry na yan, inilagay ka ng Panginoon sa ministry na yan, and you ought to prioritize above anything else yung pinapagawa ng Panginoon, di ba? Ikaw ay nilagay diyan at alam ng Panginoon na kaya mong gawin. You have to remind yourself from time to time that I need to commit myself. So commitment is the key. So bakit tayo nahuhulog sa mga idols, no? Sa mga idols ng buhay, no? Because hindi natin binibigyan ng priority, no? Nagkukulang tayo doon sa tinatawag na commitment. So ano ba ang commitment bilang isang mananampalataya? No? So, say for example, Sunday, no? Anong sabi dun sa Exodus? Binasa natin sa verse 9 ba yun? Verse 10. Sige nga, tingnan po natin. Sabi dyan, 6 days, sige, sa 9 muna tayo. 6 days shalt thou labor. Ilang araw daw? 6 days. Kulang pa ba yun? Kulang pa ba ang 6 days na ibinigay ng Diyos para sa pagpapagal ng bawat isa? Ang ano nga, di ba? Sabi nga, di ba? Pumupunta tayo sa church, pero yung isip natin, nasaan pa rin? Nasa bagay pa rin na pansarili natin, no? So 6 days shalt thou labor and do all thy work. And verse 10, ano sabi sa verse 10? But the 7th day is the Sabbath of the Lord thy God. In it thou shalt not do any work, nor thy son, nor thy daughter, thy manservant, nor thy maidservant, nor thy cattle, nor thy stranger that is within thy gates. Diba? So, pumapasok, no, nagkakaroon tayo ng idols, no, sa ating mga buhay. It's because we forgot, no, nakakalimutan natin yung reminder sa atin ng Panginoon, no?
na yung ating we forgot to remind ourselves, no, from time to time, no, that we need to give our commitment. Yourself, you need to commit yourself, no? You need to commit your time, you need to commit your life, we need to commit our resources, everything, no matter what. Why? Bakit natin kailangan i-commit yung ating sarili? It's because we serve the living God, not the idol, or not idols, no? And it's not anybody's ministry. Hindi po ministry ni Pastor MJ. This is not the ministry of the deacons. This is not the ministry of anybody else. But this is the ministry, the work of the living God. Amen? So the goal is not to append our life, but to adjust whatever preoccupies our heart. Hindi po natin maiiwasan yun eh. You know? Nagkakaroon tayo ng mga idols sa ating buhay. No? Alright? So the goal of this message is to adjust whatever preoccupies our heart. Honor God's gifts as He intended and help you discover an unobstructed view of Him in the process. Ang sabi nga sa 1 Corinthians 10:31, 1 Corinthians 10:31, whether therefore you eat or drink or whatsoever you do, do all to the glory of God. So number one point, the shape of an idol. The shape of an idol. Ano ba itong mga idol na to sa buhay natin? How are we to identify them? No? Basic, no? Most of the basic level, no, of an idol is, we can say, any object. Yan, yung mga gadget, no? Gadget, yung gadget na yan, no? Last Wednesday, nakalimutan ko yung cellphone ko dito, no? At nakarating ako ng bahay. Pagdating ko doon, hindi ko pa rin nalalaman na nawawala na pala siya, no? Na wala pala sa bag ko. Pag-open ko na lang ng laptop, kailangan ko ng data. Sabi ko, nasaan yung phone ko? Tapos wala akong naririnig na na message tone, no? Pagka nasa bahay ito, puro message. Siyempre sa school, napakaraming mga message, yung mga estudyante, ganyan. So, naranasan nyo na ba yon na maiwan yung cellphone? Yung mawala yung cellphone sa inyo? I experienced na mawala itong cellphone ko for how many hours lang? Kinuha ko siya dito kay Gracel ng 12 or parang 1 o'clock, no? So, ilang oras lang yun, Pero ako, hindi ako mapakali. Alam niyo bakit? Kasi hindi ako mapakali. Kasi nga, doon nagme-message yung mga estudyante ko, yung mga teachers, o mga ganyan. Tapos dito ko rin so, di ba? Pero alam niyo ba na napayapa yung isip ko nung nawala itong cellphone? Oo, napayapa eh. Kasi wala akong iniisip na magme-message sa akin. Di ba? So, an object, pwedeng object ang maging idols no? Na para bang pagka nawala sa atin parang katapusan na ng mundo, no?
Napakarami ngayon, no, na mga estudyante, mga kahit adults, no, pagka nawala ng cellphone, parang end of the world na. Hindi nga, sa totoo lang, no. So, it could be an object, no. Yan mga inaalagaan nating no, that is one of the shape of an idol. A person, no? Pwedeng mga prominent people na ating iniidolo, no? Idealism, no? Or goal, no? So, kung tayo ay mga estudyante, no? So, ang goal natin ay makatapos no? Makatapos sa pag-aaral natin, no? And then siyempre gusto natin matapos natin yung pag-aaral natin, no? We do everything para tayo ay makapasa sa ating pag-aaral. And yet siya ay pwedeng pumalit sa pwesto ng Panginoon, no? Takes our gaze off God, no? Unlike the Israelites idols, no, ours won't be obvious, no? Hindi nakikita no? Hindi nakikita ng bawat isa, no? Sa akin, I can say the gadgets can be my idols, no? My work can be my idols. Ano pa? My family can be my idols. No? Kasi kahit sa araw ng pagsamba, pagpunta sa church, yung pa rin ang iniisip no? Yung family, yung work, paano ako mapopromote, paano ako kikita, paano ako ganito, paano ako ganyan, di ba? So, there are lots of forms of idols, no? And hindi ko alam kung ano ang sa iba, no? So, how to address modern day idols requires a little more digging and introspection, no? Loving the Lord wholeheartedly can at times feel impossible, even but it doesn't have to, no, sa ating po mga believers. So, an idol is something we go to place or before we go to God. No? Minsan meron po tayong mga suliranin, meron tayong mga pagsubok, no? Minsan nauuna pa nating puntahan yung kaibigan natin, no? Minsan nauuna pa nating puntahan ang mga loan stations o yung mga loan agency, no? Kasi kailangan natin no? Kaysa lumapit tayo sa Panginoon, no? Yun nga, no? Nabanggit ng ating pastor kanina umaga, no? Yung about paying your loan. You have to loan again to pay your loan. Di ba? So, pero nakalimutan natin lumapit una sa Panginoon. No? So, yun ang nangyayari sa atin, mga kapatid, no? So, something we hope will meet our needs, no? Na akala natin yun ang solusyon. Thinking of idols in this way, it's easier to see how even beautiful and good things can hold a place of priority for a Christian should belong only to the Lord. Sa Panginoon lang tayo dapat unang lalapit, no? Bilang mga mananampalataya. Sometimes we even mistakenly put the gifts God has given us, no? Minamahal pa natin, mas mahal pa natin yung binigay ng Panginoon kaysa yun sa nagbigay sa atin, no? Halimbawa, nanalangin tayo ng hanap buhay, wala tayong hanap buhay no? So, sinagot ng Panginoon. Pero sad to say,
nung sinagot ng Panginoon yung ating dalangin, nawala na tayo sa Panginoon. Nanalangin tayo ng kabiyak sa buhay, no? Ng family. At sinabi natin, gusto ko na magkaroon ng family na naglilingkod sa Panginoon. Pero after you get married, nagkaroon na kayo ng anak, anong nangyari? Nawala na kayo sa church. Kasi, kailangan nyo nang alagaan yung anak ninyo. No? So, there are many obstacles, ano po mga kapatid, na tayo ay pwedeng maghindrance sa bawat isa for us to love our God wholeheartedly. No? So, say for example, ang career, no? Studies, family, celebration. Ito, minsan nga yung celebration, ano? Over the work of God, no? Halimbawa, birthday ng kapamilya, no? Araw ng linggo. Sino kaya ang uunahin? Yung birthday o yung araw ni God? O yung araw ng pagsamba? Sino ba yung nagbigay ng another year doon sa birthday celebrant? Hindi ba ang Diyos? Tama po ba? So, alin ang dapat nating i-prioritize? Yung mag-celebrate tayo ng birthday sa araw ng pagsamba? O sumamba muna tayo bago tayo mag-celebrate? No? So, sometimes napagpapalit natin ang Panginoon, no, sa mga bagay, no, sa ating buhay, at sa maraming bagay, no, that this world can offer, no. Ang sabi sa 2 Corinthians 4:18, tingnan natin. 2 Corinthians 4:18, while we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. No, so yung mga bagay na ino-offer sa atin ng mundo ay pansamantala lang, mga kapatid. Pero yung mga bagay na ginagawa natin para sa Panginoon ay everlasting. No? Sabi nga sa awit, no, only one life, so soon it will pass. Only what's done for Christ will last. Only one chance to do His will. No? So knowing that idols can take many shapes, so it could be visible or invisible. Worship with our physical body, or we worship with our physical body, or with improper posture of our hearts, no? Kung ano yung mahalaga sa ating puso, kung ano yung ating pinaprioritize, kung ano yung priority natin, yun yung mahalaga sa puso natin. No? So ano ba ang mahalaga sa puso ng bawat mananampalataya? No? So how we to identify them? No, we can come to the Lord in prayer by simply saying to the Lord, no, Heavenly Father, if there's anything that has taken up space in my life that belongs to God, please show me. May your conviction be clear and your presence known, no, in Jesus' name. So pwede natin pong ipanalangin sa Panginoon, ilapit natin sa Panginoon. Kung meron tayong mga bagay na
na ipapalit natin, no, sa lugar ng Panginoon, no? Sabi diyan, we can consider these questions, no? We can ask ourselves, no, sa mga tanong na to. How am I spending my time? Diba? Yung sa time nga lang, ano, sobrang time na yung nagagamit natin, no, kaysa yung oras para sa Panginoon, no? How am I spending my money? Yung bang aking do we spend right? Tama ba yung ating pag-spend, no, na isama rin sa message kanina umaga, no? So, what keeps me up at night? Ano ba yung gumigising sa ating kapag gabi? No? Na matutulog na lang tayo, nasa isip pa rin natin siya. So, bagay yun ay idols na natin. So, isipin natin yun, mga kapatid. No? So, kung ano yung nasa isip natin, nasa puso natin, nagmimingle sa ating kaisipan, no? Pwede siyang maging replace ng Panginoon. So does my heart sting a little when someone else shares an achievement or hits a milestone? Tayo ba ay naiinggit? Tayo ba ay no, sinasabi natin, buti pa siya, buti pa yun, merong ganito, merong ganyan, may coaching, may payong, di ba? Buti pa siya, di ba? Oh. Pero kami wala. Di ba? So, meron ba sa ating pusong yung mga ganong bagay? In what circumstances do I feel the need to impress someone? No? So kung kailangan po natin ma-impress, no? No, bilang isang mananampalataya, wala po tayo dapat ma-impress . Wala tayong ibang dapat ma-impress kundi ang Panginoon. Di ba? So, pwede po natin tanungin yung mga question na yan sa ating po mga sarili. So, question like this help us consider our motivations, no? Consistently giving extra time. No? Say for example, meron tayong bagay na ginagawa sa buhay natin na parang paulit-ulit na lang, no? Na we are spending so much time sa buhay natin na yung time natin sa Panginoon ay nawawala na, no? So, kapag meron po tayong bagay na ginagawa sa buhay natin na pinaglalaanan natin ng sobra-sobrang oras, sobra-sobrang panahon, na even ang ministry ay nakakalimutan nating puntahan, o even yung ating simpleng pagdalo, no, sa gawain ay nakakalimutan na natin because of that thing. Yun po ay magpapaalala sa atin na yun ay bagay na pinapalit na natin sa Panginoon, no? So once you identify the idol, so pagkatapos po nating ma-identify ang ating mga idols sa ating buhay, no? We can do this step further and follow. Why does this particular things feel so important to you? Consider the following questions. So pwede po natin tanungin nating mga sarili. Do I feel more secure when I am blank? Ayan. So,
kung ano man yon, describe the security it provides. No? Pagka marami ba tayong pera sa bangko, do we feel secure? Ayan. Kung maganda ba yung ating, kung malaki ba yung bahay natin, ayan. Kung marami tayong sasakyan, no? So, do we feel secure? Ayan. So, sabi nga ni Pastor, no, kay na umaga, how much is enough? Diba? How much is enough? Kung meron kang milyon sa bank account, do you feel secure? Secure ka na ba ron? So, pangalawa, does the idol provide validation of some kind? Does it prove that I am a hard worker, devoted parent, diligent employee, or student? And lastly, am I unsettled in my current situation? So, after we identify, no, some idols, no, sa ating mga buhay. So, second point, of course, after po natin ma-identify yung mga idols, no, na meron po tayo sa ating buhay, no. Number 2 point, start talking to God. No? Start talking to God. Often, simply speaking about an idol challenges its power in our life. So if we want to put an idol in its proper place, start by talking to our Heavenly Father. Kasi after we identify idols, no, sa ating mga buhay, ang sabi nga sa Lamentation 3:22 verse 23, yan, naibigay na rin po kayo ng umaga, no? Ano po sabi sa Lamentation 3:22, 23? There are 22, it is of the Lord's mercies that we are not consumed, because His compassions fail not. Next verse. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Kahit na tayo po ay nagkakaroon ng mga idols, no, sa ating mga buhay, nandun pa rin po ang kahabagan ng Panginoon. No? Still, yung mercy ng Panginoon ay ibinibigay sa atin sa bawat isa. No? So, sometimes the hardest part is getting started. So, there's a prayer we can lean on. So, meron diyang prayer. Kung tayo po ay if we find idols sa ating po mga buhay, no? And sabi diyan, God, I'm noticing lately that blank has a greater influence in my life than it should. It wasn't always this way. I'm not sure when things change, but at some point, blank made me feel secure. I've been trusting it rather than you. Forgive me. Lord, honestly, I'm not sure where to go from here, but I pray you will help me find some balance and honor you. Diba? So, once we identify idols in our life, we can come to the Lord in prayer. We can talk to God, and God will listen to us. No? So God is merciful.
saying these things to God can feel uh, uh, incomfortable, no? Parang mahirap nating ilapit sa Panginoon, no? But none of this is new information to Him. He already knows what you're struggling with and how you're feeling. No, kung meron tayong mga ganitong struggle, we can come to the Lord. No? Kasi alam na ng Panginoon 'yun. No, bago pa tayo lumapit sa Panginoon. No? Our Father never leaves us alone. No? Even while we're in the process of confession and repentance. Sabi sa Psalms 139, verse 9, if I take the wings of the morning and dwell in the uttermost parts of the sea, next verse, even there shalt thy hand lead me, and thy right hand shall hold me. Next verse. If I say, surely the darkness shall cover me, even the night shall be light about. Next verse. Yan. Yea, the darkness hideth not from thee, but the night shineth as the day. The darkness and the light are both alike to thee. So this is a reflection of King David, no? King David, no? That sabi niya, if I dwell in the remotest parts of the sea, even there your hand will lead me. No? Kahit anong sitwasyon natin, mga kapatid, no matter what situation you are, o anumang kinakaharap natin, when it comes to idols, no, na sa ating mga buhay, God is always with us. No, ang sabi nga ng Panginoon, He will never leave us nor forsake us. God is with us when we make mistakes and when we're ready to repent. He's right there strengthening and equipping us for the journey. And last point, adjust the scales. No? So, pagkatapos nating ilapit sa Panginoon yung ating mga idols sa buhay natin, no? Na ipapalit natin in replace of God, no? Basahin po natin sa Matthew 6 verse 20. Matthew 6 verse 20. But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust doth corrupt, and where thieves do not break through nor steal. Verse 21. For where your treasure is, there will your heart be also. No? So, instead of telling us to knock it off, Jesus offers an alternative pursuit, to seek His kingdom and His righteousness. No? Ang sabi nga sa Matthew 6:20 o Matthew 6:33, no? Binasa rin po natin ngayon ng umaga. Matthew 6:33, or umpisa po natin sa verse 25. Matthew 6:25. Therefore I say unto you, take no thought for your life, what you shall eat, or what you shall drink, nor yet for your body, what ye shall put on. It's not the life more than meat, and the body raiment. Next verse. Behold the fowls of the air, for they sow not, neither do they reap, nor gather it into barns, yet your heavenly Father feedeth them. Are ye not much better than they? 27. Which of you, by taking thought, can add 1 cubit unto his stature? And why take you thought for raiment? Consider the lilies of the field, how they grow, they toil not, neither do they spin. 29. And yet I say unto you,
that even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. Wherefore, if God so clothe the grass of the field, which today is and tomorrow is cast into the oven, shall he not much more clothe you, O ye of little faith? Therefore take no thought, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or wherewithal shall we be clothed? For after all these things do the Gentiles seek. For your heavenly Father knoweth that ye have need of all these things. And sabi dyan, for all these things do the Gentiles seek. No? Gentiles are serving idols. Diba? Nagsaserve sila sa Diyos-Diyosan. And we are also Gentiles before, isn't it? Pero ngayon, tayo ay mananampalataya na, tayo ay sumasamba na sa Diyos na buhay. No? So yung mga bagay na, yung mga pag-aalala, yung mga worries, yung sa ating pang-araw-araw na ginagawa, iniisip, no, ay ginagawa yan ng mga Gentiles, no, ng mga unbelievers, no, ng mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. So tayo, kung tayo ay magkakaroon ng mga idols sa ating mga buhay, no, and replace to God, hindi ba tayo para ding tayo din bumabalik na sa pagiging Gentiles? Kasi ang iniisip ng mga Gentiles ay yung mga bagay na pangangailangan, no? Yung mga bagay na wala. So he promises that the things we're worried about. Sabi sa verse 33, ang sabi sa verse 33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. No? So simply, mga kapatid, simply adjusting the role of these treasures in our heart, no, completely from our life, or in our heart and mind, in the best solution. That's not to say there aren't some idols we need to cut completely from our life. No? Though, if we can cut completely, why not? Diba? Why not we can cut completely idols in our life? Diba? So, kasi nga habang tayo ay nabubuhay sa mundong ito, no, magkakaroon tayo ng idols, no, sa ating mga buhay, no. So some must be removed because of one reason or another, no. Moderation isn't possible sometimes, no. But oftentimes, it's not the object itself, but the amount of space it takes up in our mind and spirit that needs to be adjusted. So, kung kailangan nating tanggalin unti-unti, little by little sa buhay natin, yung mga idols na yan, no? Then we can ask help from God. Diba? And that tends to happen with gifts God has given to us, the ones we have come to love more than Him. No? Knowing the difference comes through prayer and listening to the Holy Spirit within us. If God has given us good things in our life to enjoy, and the Bible tells us that is the case, how do we balance the enjoyment of those gifts with the higher calling of loving and pursuing God? So wala naman pong masama, no, na tayo ay magkamit, no, or magkaroon ng ating hinahangad, no. Pero kung yung ating pagkakamit o yung ating pagpupursu dun sa bagay na ninanais natin sa buhay natin
ay nakakaapekto, no, doon sa higher calling of loving and pursuing God, merong ano doon, may danger, no? Kung nawawala na yung ating pagpursue doon sa kalooban ng Panginoon, no, over doon sa mga bagay na pinupursu natin sa buhay na ito, ay may danger, mga kapatid, no? So that's only a reminder, mga kapatid, how do we balance the enjoyment of those gifts with the higher calling of loving and pursuing God, no? So pwede naman natin gawin yun, no? At the same time, ginagawa natin ang kalooban ng Panginoon. Number 1, set boundaries. Sabi diyan, set boundaries, no? For example, meron tayong yung trabaho natin, no? Yung trabaho natin. So, kung tayo ay sobrang busy sa ating trabaho, no? We can set boundaries, no? Merong tayong time para sa trabaho, meron tayong time para sa Panginoon, no? Sa mga estudyante, kung mga mag-aaral, no, meron tayong time, meron tayong schedule para sa ating pag-aaral, meron din tayong schedule para sa Panginoon. So, we can set boundaries, you know. So, pangalawa, sabi diyan, give thanks. No? When we thank God for the things we have, we acknowledge He is the one true source, and we are simply stewards, faithful stewards, no? Stewardship, kayo ng umaga, of His generosity. No? If we give thanks, lahat ng ating kung anong meron tayo sa buhay. And last, create distance. When you find yourself contemplating, pursuing, engaging with, or otherwise worshiping a particular idol, no? So, kailangan nating mag-create ng distance, no? We ought to know our stand, no, bilang mananampalataya. So, as we close, no matter the object or idea or persons, all idol worship is based on longing. We're longing for true peace, true security, true love. And ultimately, the only person who can provide these things is the giver of life Himself. Wala na pong ibang makapagbibigay sa atin, no, ng satisfaction, ng hinahanap natin, kundi ang Panginoon. No? Ang sabi nga sa mensahe kayo ng umaga, di ba? The true riches, ano daw sabi sa kayo ng umaga, sabi ni Pastor, the true riches of man is having and knowing Christ in his life. No? Yun ang totoong kayamanan. Ang makilala at tanggapin ang Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas. No? So He wants to connect with you and call you to higher, more everlasting way. Holding treasured things with loose hands gives you an opportunity to taste and see that the Lord is good. And He promises you'll find in Him a love that is sweeter, a relationship more satisfying, and friendship more loyal and kind than any other. So, that's a short reminders po, mga kapatid, how we can address idols in our lives. God bless everyone. Tawagin po natin si Pastor.
Tayo pong lahat ay tumayo, tayo po'y magwawakas sa panalangin. Let us pray. Ama naming Diyos, makapangyarihan sa lahat, salamat po sa paalala mula sa inyong salita. Bagamat wala kaming mga physical na Diyos-Diyosan, and the reality is marami kaming Diyos sa aming buhay that hinders our service, our relationship. At nang dahil dito, ay hindi kami nagiging maayos sa aming lakad bilang mga mananampalataya. Dalangin po namin na sa oras na ito, kausapin niyo po ang bawat isa at amin pong maisuko ang mga bagay na ito. Tulungan niyo po kami na iwasto ang aming lakad at tunay na kayo lamang po ang malugod sa aming buhay. Ang lahat po ng ito ay pinagpapasalamat namin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. Kamihan po natin ang bawat isa at yan po natatapos ang ating service. I think may program pa tayo